Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nagbigay na po ng mga kanya-kanyang head po ng committee sa Senado. Diba kasi nung nakaraang 19th Congress ng Senado, diba, may mga senador na may hawak ng mga kanya-kanyang committee. So ngayon, sa pagpasok ng 20th Congress, so nagkaroon ng konting pagbabago dahil nga may mga nawala, may mga napalitan. So nagkaroon ng mga botohan kung sino yung magiging Senate President at may kanya-kanya na silang mga inaasam na mga committee na pamumunuan. Kaya ngayon, ito, panoorin po natin kung sino-sino po ngayon yung mga senador na nakakuha ng mga committee at ano yung magiging impact kaya nito ngayon sa darating na itong natitirang 3 taon. Siyempre, andyan pa yung mga budget deliberation, lahat yan dadaan sa mga mambabatas natin, especially sa Senado, na critical din yung mga hawak nilang mga komite. Ito, panoorin po natin kung ano ba yung mas nakaka-excite ngayon sa mga nakuhang komite ng mga bagong senador at yung mga dating senador. So ito, panoorin natin. Nagpatuloy ang pamamahagi ng chairmanship ng 41 komite ng Senado. Pinakamarami ang hawak ni Senador Alan Peter Cayetano, habang kay Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Nakatutok. Yari na. Nakakuha pala ni Senador Marcoleta yung pinaka powerful na komite. Ano ba yung komite kaya nakakuha rito ni Senator Marcoleta? At ano yung mga komiting nakakuha rin ni Alan Peter Cayetano, kasi medyo marami daw yung hawak niya. Kaya medyo magiging busy ngayon. Dahil nga alam naman natin, ang korupsyon sa gobyerno natin ay talagang kaliwat kanan at talagang sigsig liglig sa dami ng mga corrupt official. Nakatutok si Ma'am Gonzales. 33 sa 41 committees ng Senado ang naipamahagi na ang chairmanship sa mga senador. Pinakamarami ang 4 na pamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano, kabilang ang Committee on Accounts at Justice. Tig-3 naman sina Senador Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Nakuha naman ng first-time senator na si Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Si Senador Bakit kaya nasabi nila na makapangyarihan masyado yung Blue Ribbon Committee na nakuha ni Senator Marcoleta? Kasi kapag may aligasyon, lalong-lalo ngayon, di ba, yung flood control project, napakaingay na issue na yan kasi nga lantaran talaga yung corruption dyan. So marami dyan mabubuksan. Alam naman natin, si Marcoleta, matikas na abogado yan, talagang bubungkalin yan yung mga kasulok-sulukan tulad ng ginawa sa ABS-CBN, di ba? Kaya nga hindi na na-renew yung kanilang kontrata. Kasi doon nalaman na napakarami palang violation na nilabag yung ABS-CBN. Kaya ayun, ang ending, hindi sila nakapag-renew. Ngayon, dito sa flood control project, alam naman natin na maraming mga kontraktor nanggaling sa mga pamilya ng mga congressman. Yung isa nga dyan, di ba, may-ari nga daw yun ng isang construction firm yata yun. Yung dating may hawak ng pera ng taong bayan. Kasi sabi nga ni VP sa before, di ba? 2 lang ang humahawak ng pera ng taong bayan ng buong Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayon, sabi nila, si Saldico daw, may pagmamay-ari daw yan na construction firm. At balita rin natin, naririnig din natin sa ibang mga nagbablog, hindi lang sila. May mga kongresista pa talagang may mga ganyang mga ganyang negosyo. Tulad na lang ng di ba, bago mag-eleksyon, yung kay Diwata, yung vendors party list, di ba? Doon na booking doon ni Ted Filon na yung isa sa mga nominee ng vendors party list, kung sakasakaling nakalusot yun, may pagmamay-aring negosyo na under din ng construction. So talagang ginagawang gatasan po talaga yung mga project sa gobyerno. At alam naman natin, yung power of the purse kasi nasa Kongreso. So mga congressman, mga mambabatas natin, yung nagtuturo
nagtuturo, parang gano'n, di ba? Sila yung namimili yun kung saan ilalagay yung pondo, yung project, kung kayo mapupunta yung pondo, sinasang-ayunan lang ng ano na nasang-ayunan lang ng ano ng DPWH. So kaya napaka powerful na gagawin to ni Marcoleta at maraming umaasa. Kasi kung hindi to tatrabahuin ng ayos ni Marcoleta, maraming madidisappoint sa kanya. Kasi yan talaga yung hinihintay ng marami. Kaya nga pinagdadasal din ng naging very vocal din naman si Senator Marcoleta before nung hindi pa siya nailalagay bilang senador. Sabi nga niya, sakaling mauupo siya, ang gusto niya makuha ang committee nga daw yung Blue Ribbon kasi nga talagang marami siyang hahalukayin at talagang iimbestigahan niya. So, yari na itong mga corrupt official, pati yung mga kontraktor na nakikipagsabwatan dito sa mga mambabatas natin. Si Senador Win Gatchalian ang hahawak sa Committee on Finance na sumisilip sa national budget. Napunta naman kay Senador Camille Villar ang Committee on Environment, habang sa kapatid niya at dating DPWH Secretary Senador Mark Villar ang Committee on Public Works. Kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Migrant Workers at Public Services, habang ang Committee on Social Justice at Games and Amusement napunta sa kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo na papaimbestigahan daw ang lumalalang problema sa online gambling. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Pero sana hindi lang basta hearing, excuse. Sana hindi lang puro hearing ang gawin dito ni Senator Erwin Tulfo. So marami rin ang umaasa rito dahil sa paninindigan nito. Sana hindi magbago, hindi siya kainin ng sistema. At saka sana gumawa rin siya ng batas, magpasya siya ng batas na iano na yung online gambling na yan, talagang total ban na yan. Kung yung Pogo nga hindi naman Pilipino yung sinisira ang buhay. Kung hindi nasisira ang buhay, mga check naman. Nakakuha nilang iban. Bakit ngayon? Itong online gambling na to, ang sinisira nito, mga Pilipino. Masyado naman yata tayong, di ba, anti-China na ang gusto nyo masira lang ang buhay. Ayaw nyo masira buhay ng China, kaya pinaalis nyo yung Pogo, pero ang gusto nyo sirain ng buhay, yung mga Pilipino na tumataya dyan sa online gambling. Kaya nga sana rito, hindi lang basta hearing yung gawin dito ni Senator Erwin Tulfo at umaasa umaasa yung taong bayan na bumoto sa kanya na talagang totohanin niya na matanggal na yung online gambling dito sa bansa natin. Pero although medyo dadaan sa butas ng karayom dahil nga, diba, may nakitang kongresista na nanonood ng online sabong. Kaya nga kung papapansin nyo, yung nakaraang SONA, hindi man lang nabanggit yan ni Bongbong Marcos. Kasi kahit naman banggitin niya, kung yung mga mambabatas bumubulong kay Bongbong Marcos na i-total ban yung online gambling, mukhang may kikita pa rin ng malaki dito sa online sabong na to. So, tingnan natin kung ano yung magagawa rito ni Erwin Tulfo tungkol dito sa online gambling na to. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Ang mga miyembro na rin ng mayorya na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan nakuha ang Committee on Basic Education at Agriculture. Mananatili naman kay Senador Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kay Senador Jinggoy Estrada ang Committee on National Defense. Committee on Rules si Majority Floor Leader Joel Villanueva.
Tinanggap naman ni Minority Senator Ping Lacson ang Committee on Electoral Reforms. Isa-schedule daw niya agad ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill na layong ipagbawal tumakbo sa parehong syudad o probinsya ang kaanak ng isang re-election. Ito medyo malabo rin to. Yung anti-dynasty na to. Maraming mga mambabatas ang hindi pa papayag sa na yan. Kasi tingnan nyo nga yung structure ngayon ng gobyerno natin. Halos magkakamag-anak na. First degree pa, asawa, kapatid, anak. Sila magkakasama sa local government. From governor, vice governor, mayor, congressman, di ba? Hanggang sa councilor, hanggang barangay tanod. Nakaupo, first degree hanggang second degree o kamag-anak, kakamag-anak. Medyo mahirap ang mangyayari dyan. Pero tingnan natin, baka sakali nga naman, kasi pabor din ako dyan sa anti-dynasty na yan. Kasi kailangan talaga merong check and balance. Diba? At least, kung hindi mo kapartido, hindi mo kamag-anak, yung nakaupo. Example dyan, mayor tsaka vice mayor, diba? Governor, vice governor. At least, di ba, meron pa rin mag-check ng mga ginagawa ng mga sa ganyan level, di ba? So, magkakahiya. Unlike kung magkakamag-anak yan. So, sunod-sunuran lang. Kung ano yung gagawin ng kanilang mayor, yung vice mayor, pikit na lang yung mata. Kung may gagawin mang kalokohan yung mga nasa ibaba, tulad ng vice mayor hanggang sa ibaba, yung mayor, pipikit na lang din yung mata kasi kamag-anak niya. So, maganda rin yung plano rito ni Ping Lacson, pero I doubt na matutuloy yan. Pero hoping pa rin naman tayo na sana maipasa yung anti-dynasty na yan. Ang re-electionist incumbent hanggang second degree of consanguinity o affinity. 8 na lang ang natitirang komite. Sa mayorya, si Senador Lito Lapid na lang ang walang committee chairmanship. Si Senate may... Ang bihira. Lito Lapid. Andyan pala yan. Nag-i-exist pala siya. Pero nakakatawa, wala siyang hawak na committee. Kaya nga di ba nakakatawa, ilang taon na siyang senador diyan. Pero parang never natin narinig na pumunta sa isang hearing or nagsalita man lang siya sa plenary hall. Wala tayong naririnig sa tao niya, pero bakit niyo pa rin binutot, nandiyan pa rin. Anong gagawin diyan? Makikinig lang. Mas busy pa dati sa pelikulang Batang Quiapo kaysa umatindi sa hearing. Siguro present, pero alam niyo yung ewan ko, bakit yung pa binuhat niya si Lito Lapid? Si Senate Minority Leader Tito Soto, otomatikong miyembro ng lahat ng komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatulong. So yun, abangan natin ano yung magiging kahihinatnan. Very exciting na rin ngayon yung sa Senado natin, kasi nga may dalawang naupo na talagang inaasahan pa rin ng taong bayan na magpe-perform maliban sa mga dati tulad nila Senator Bato, ni Rapi Tulfo. So nandyan na si Congressman Marcoleta at Senador Marcoleta at si Senator Erwin Tulfo, na isa ring alam natin kung paano bumanat to. May makakasama niya si Risa Hontiveros. Sana lang ipagpatuloy niya yung plano niya na talagang yung online gambling talagang total ban na. So abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.